Isang patay na mababang uri na octopus na halimaw ay itinapon sa gilid ng kalsada. Isang sulyap mo lamang dito ay nagpasya kang kontratahin ito bilang iyong kasamang halimaw. Sunod-sunod kang kinutya ng mga estudyante sa kalsada. Ang dating henyo ay tuluyang sumuko matapos magising ang F-antas na talento. Wala kang pakialam. Direkta mong inilagay ang octopus na halimaw sa espasyo ng mga halimaw. Sapagkat ikaw lamang ang nakakakita na ang antas ng tugma ng dugo nito ay 70%. Pagdating mo sa bahay, napansin mong mas lalo pang hamina ang maliit na octopus. Ang F-antas na talentong nakatali sa sinaunang tagapamahala ay nakaramdam sa iyong pangangailangan. At tumunog ang malamig na mekanikal na boses. Nais mo bang pagsamahin ang sinaunang dugo? Kasabay ng bahagyang paggalaw ng iyong isip, isang kakaibang patak ng dugo ang agad pumasok sa katawan ng halimaw. Matagumpay ang pagsasanib. Ang halimaw ay nag-evolve mula sa mababang dugo patungo sa ipinagbabawal na dugo. Sa sumunod na sandali, ang halimaw na halos mamatay kanina, ay biglang nagwala ng marahas. Patuloy na lumaki ang katawan nito, hanggang maging higit 2 metrong taas na halimaw na may ulo ng octopus at katawan ng tao. Isang nilalang na may pakpak ng paniki. Putang ina, isa itong Thulu. Isa sa mga sinaunang tagapamahala. Napasigaw ka sa gulat. Ngunit, ang kasalukuyang Thulu ay napakaliit pa. Ang tunay na Thulu ay kasing taas ng mga bundok. Isang hampas lamang ay kayang durugin maging ang isla ng Fusang. Ngunit kahit isang munting Thulu ay sapat para ikaw ay mabigla. Isang tingin lamang ay may hindi mabilang na mga bulong ng multo sa iyong isipan na nagdudulot ng pagkabaliw. Ngunit agad na gumana ang mahiwagang F-antas na talento. Agad nitong pinakalma ang iyong isipan. Kasabay nito ay dahan-daang yumuko ang Thulu sa harap mo, na parabang nagpapakita ng ganap na pagsuko. Labis kang nasabik, agad mong sinuri ang impormasyon ni Thulu. Pangalan Thulu, titulo Panginoon ng Rayla, Panginoon ng Pagkalipol Dakilang Thulu. Muling pagbuhay, nang makita mo ang talento ni Thulu, hindi mo alam kung ano ang dapat mong sabihin. Ibig sabihin nito, ang iyong Thulu ay hindi kailanman mamamatay. Karapat-dapat nga bilang sinaunang tagapamahala, kahit nasa yugto pa lamang ng kabataan. Ganito na agad kalakas, kapag ito ay tuluyang lumaki. Sino ang makakapigil? Tungkol naman sa katangian nitong tubig. Ganap itong naaayon sa pagkatao ni Thulu. Sa mitolohiya ni Thulu, si Thulu mismo ay may katangiang tubig. Ang kanyang mga tagasunod ay karamihan ding mga nilalang sa tubig, sapagkat. Ngunit nakakagulat na hindi ito kayang sukulin ng ibang katangian. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang matakot sa elemental na panlalamang. Bukod sa katangian, napakalakas din ng mga kasanayan. Atake ng mga Galamay, sabay-sabay na pagkabaliw, tunay na Thulu nga, at ang antas ng pagkagusto ay agad na nakalock sa pinakamataas. Kaya walang dapat ay panggamba na pagtataksil. Subalit ang tanging kahinaan ni Thulu ay ang napakalakas na panghihimasok sa isipan ng tagapag-alaga, at ang iyong F-antas na talento sa pag-aalaga ay misteryoso. Bagamat wala itong direktang dagdag lakas sa halimaw, ngunit ang mga tagapag-alaga na may ganitong talento ay may napakalakas na lakas ng isip. At kayang maging aimien sa lahat ng uri ng mental na panghihimasok. Perpektong kapareha talaga ni Thulu. Sa pagkakaroon ni Thulu, sa pagsusulit ng mga halimaw. Sino pa ang makakapantay? Sa sandaling iyon, may isang tinig na umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Pangalan ng misyon makapasok sa Imperial Capital Academy Tanggihan. Gantimpala ng misyon isang patak ng sinaunang dugo. Tatanggapin ba? Nang makita mo ang ikalawang misyon, halos sumabog sa tuwa ang iyong puso. Ikaw nakatatapos lamang ng misyon sa kontratang halimaw, ay lubos ng alam kung gaano kamapangwasak ang sinaunang dugong ito. At ang Imperial Capital Academy, bagamat ito ang pinakamataas na paaralan ng dakilang siya, na pinapangarap ng napakaraming henyo, kahit magpakamatay kakaisip ay nais pasukin. Ngunit may Thulu kang kayang wasakin ang buong pagsusulit. Para sa iyo ang misyong ito ay walang kahit kaunting hirap. Matagumpay na tinanggap ang misyon. Ngunit hindi pa panahon ng opisyal na pagsusulit. Mayroon pang isang simulated exam bukas. Tinitigin mo ang Thulu sa harap mo. Habang mas tumitingin ay mas lalo mo itong nagugustuhan. Pagkatapos magsawa sa kakatingin, saka mo lamang isinilid si Thulu sa espasyo ng mga halimaw. May mga taong masaya, may mga taong naghihirap. Ang kapwa-apat na dakilang henyo na si Zhou Yancheng ay miserable. Ama, sobra ang kayabangan ni Limuran. Hindi lang niya ako sinaktan sa harap ng lahat. Halos pinutol pa niya ang aking pagkalalaki. Kailangan mo akong ipaghiganti. Nakaupo si Zhou Yancheng sa tapat ng kanyang amang si Zhou Wenliang. Umiiyak siya habang nagrereklamo sa kanyang ama. Hindi pa niya kailanman naranasan ang ganitong matinding kahihiyan. Ang Zhou Group ay makapangyarihan sa buong Yulin City.
Samantalang ikaw ay isa lamang hamak na F-antas na tagapag-alaga. Ang patayin ka ay parang pagpisil lang ng langgam. Itinaas ni Zhou Wenliang ang kanyang kamay para patahimikin ang kanyang anak. Yan Cheng, palagi kitang tinuturuan. Kapag may malaking bagay dapat ay kalmado. Tingnan mo ang sarili mo. Nadadala ka ng galit, kaya nawawala ang iyong lamig ng ulo. Ang pagpatay kay Lee Moran ay madali. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos? Ipinagbabawal ang pagpatay sa Yulin City. Kapag lumabag ang Zhou Group, makikialam ang tanggapan ng City Lord. Alam mo ba, matagal nang gustong buwagin ng City Lord ang Zhou Group. Matagal na. Ikaw ang tagapagmana ng Zhou Group. Hindi ka pwedeng puro pansariling pakinabang. Kailangan mong mag-isip mula sa perspektibo ng grupo. Isang patay na basurang tao kumpara sa Zhou Group. Alin ang mas mahalaga? Pagkarinig nito, natigilan si Zhou Yancheng. Totoong hindi niya yun naisip. Matapos pag-isipan ng mabuti, may punto nga ang sinabi ng kanyang ama. Nang malinaw na maunawaan ang mga interes at panganib. Napakagatlabi si Zhou Yancheng. Naiintindihan ko na, hindi ko naguguluhin si Lee Moran. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ipinagbabawal ang pagpatay sa Yulin City. Ngunit hindi ipinagbabawal ang aksidenteng pagkamatay. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Zhou Yancheng. Sumigaw sa kanyang isipan. Naiintindihan ko na, kailangan ko lang mag-isip ng paraan para mamatay si Lee Moran sa aksidente. Nang hindi madamay ang Zhou Group. Ama, ano ang dapat kong gawin? Bukas na ang simulated exam. Kung hindi sasali sa exam na ito ay hindi makakapagrehistro sa college exam. Ang lugar ng pagsusulit ay nasa lihim na realm. Maraming mababangis na halimaw sa loob. Isang F-antas na tagapag-alaga. Kahit may mangyaring aksidente ay normal lang diba? Napuno ng tuwa si Zhou Yancheng. Ngunit di nagtagal, may isang problema siyang naisip. Paano kung hindi sumali si Lee Moran sa exam? Kung ganoon ay magiging alipin na lang siya sa minahan.